Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, kwentuhan ulit tayo no, ngayong hapon. So, ito, ano ba meron dito? Baron Geisler inaresto matapos umanong magwala dahil sa kalasingan. So, ito yung nire-request sa akin kahapon. At naghahanap ako ng reliable source baka mamaya kasi yung paggaling lang sa FB, baka mamaya inaccurate yung news. So, tingnan nga natin to. Ano ba meron dito sa balita na to? Bakit siya inaresto? Inaresto ang aktor na si Baron Geisler sa Mandaue, Cebu matapos umanong magwala dahil sa kalasingan. Ayon Ano sa na? Mandaue City Police, nakatanggap sila ng tawag na nagwawala ang aktor sa Barangay Katuman noong Sabado. Dinala sa presinto ang aktor dahil sa paglabag sa City Ordinance tungkol sa paglalasing at kaguluhan. Pinakawalan din agad noong Sabado si Baron matapos magbayad ng multa. Sa isang Facebook post, sinabi ni Baron na maraming maling impormasyon tungkol sa insidente. Ang nakalagay, there's a lot of misinformation circulating especially from news outlets that failed to verify the facts before reporting. Responsible journalism has blown things out of proportion, creating unnecessary confusion. I want to make it clear I'm okay, and I'm seeking legal advice to address this properly. To those who continue to stand by me, thank you. Thank you. Your support means everything. Ano ba talaga to? Na-aresto ba siya? Ano yung sinasabing misinformation? Sa bagay, binalita naman na na-aresto siya, no? Siguro doon sa detail? Ulitin nga. Ito meron pang sa News 5 naman. Tingnan nga natin. Umiiwas siya eh. Ano ba talaga yung nangyari? Pero ang bottom line, na-aresto siya sa Cebu. Tama. Habang naglo-load yung video, no? Was Pusoy, ang aktor na si Baron Geisler ng Wait lang ha, pag ano. Kasi ito si Baron minsan may reputasyon na siyang no, yung ganyan. 'Di ba? Parang hindi na bago 'yan kay Baron. Tinry niyang 'di ba dati nagpa-rehab ito? Tinry niya talaga. Talaga ang laki ng problema niya sa alcohol. Pasalamat na lang ako yung kuya ko kahit umiinom din hindi naging malala. Iwas Pusoy, ang aktor na si Baron Geisler nang matanong tungkol sa pagkakaaresto niya nitong weekend sa Cebu. Pagsisiguro pa ng aktor, lalabas din daw ang katotohanan very soon. Pero naaresto ka pa rin. 'Di ba? Dahil nakainom ka. Yun pa rin ang bottom line eh. Frontline ng balitang yan, si MJ Marfori exclusive. Parang wala namang hangover. Wala. Walang hangover. Hindi siya incognito dahil present na present sa story conference ng kanyang bagong horror film na Tag-Ulan, si Baron Geisler. I'm all well and Pero magaling na magaling na actor to. don't believe those lies po. Inaresto ng Mandaue Police si Baron dahil sa kalasingan na paglabag sa ordinansa ng lungsod. Agad din naman siya pinakawalan matapos magbayad ng multa. Apektuhan yung family ko so hindi ako papayag na gawin sa kahit na kanino to. Kasi maling-mali talaga lahat ng mga lumalabas right now. So kailangan ng hustisya para dyan. And the truth will come out naman very, very soon. Nagpapasalamat naman si Baron sa Hindi niya pa kasi sabihin kung ano yung totoo nangyari talaga no? lahat ng kanyang supporters. Sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal, wag po kayong mag-alala. All is good. Kasama ni Baron sa Tag-Ulan, sina Beauty Gonzales at ang isa pang controversial actor na si Mark Heras. Nakakaintindihan ng mga tao sa kanya. May kasamang bading. Tapos nag-gay bar daw si Mark Heras. Mga taong parang nagpapalaki ng issue. Thank you, ang dami kong trabaho. yung mga nababash. Parang iba na siya magsalita ngayon, no? Actually 21 years na ako sa showbiz. So wala nang apekto sa akin yun eh. Kumbaga
Oh, part naman ng ano yan, part naman ng sa showbiz life yan, yung ganyan. Kasi din naman kayo nabubuhay eh. Yung pagka pinag-uusapan kayo, dun kayo nagiging relevant eh. Anyway, may gusto lang akong i-address na na comment dito, no. Yung sinabi dito sa akin. Sabi dito, no. Yung tungkol kay Willie Revillame na comment. Sabi gano'n sa akin, 'di ba na-content ko si Willie Revillame yung hindi niya masagot yung reporter. Sabi niya sa akin, oh, "Boy Bungo, wala ka talagang alam. Lagi ka lang kasi nakaupo diyan. Si Welly, ang laki ng natulong dito sa amin, pero mga senador walang abot sa bagyong Odit." Bobo! Ang pinag-uusapan dito, hindi yung pagtulong niya. Wala naman tayong pakialam sa pagtulong niya eh. Ang pinag-uusapan dito kung paano niya sinagot yung reporter. Napakabobo naman ng mga kababayan natin. 'Di ba? Tsaka wag mo ikumpara yung mga senador kasi hindi naman trabaho ng senador na mag-abot ng tulong doon. Ano ang main trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Doon sila tutulong sa paraan na 'yon. Gumawa ng batas or mag-amyenda ng batas or kung ano pa man na may kinalaman sa batas. Kaya nga mambabatas eh. Hindi naman hindi naman rescue operation ang inapplyan ng senador. Ano ba naman tayo? Diyan kasi tayo nadadala eh. Diyan tayo nabibili pag nag-abot. Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas, hindi rin natin alam kung ano ang criteria natin sa pagboto ng ng may pwesto. Basta nagbigay, susuportahan na. Taka! Nakakainis. Si nakatulong. Ngayon iboboto ko, nakatulong. Kailan ba mag-i-improve ang mga botante natin, yung mga bobotante natin, nananatiling bobo eh. Kaya tuloy yung mga politiko na yan ang ine-exploit eh. Yung pupunta sa isang mag-aabot ng pera, 'di ba? Katulad 'di ba, may nag-viral na video si Jinggoy, yung parang eepal siya dun sa parang mga nasunugan ba 'yon ang magbibigay yata ng tulong. 'Di ba? Kasi alam kasi ng mga politiko na yun ang gustong-gusto ng mga bobotante. Yung nag-aabot-abot na hindi naman naiintindihan na may mas deeper na job description ang mga politiko. Ay, ang mga senador. Hindi yung mag-abot ng yes, tumulong. Number one, tumulong naman talaga. Pero hindi sila literal na mag-aabot ng pera doon para tulungan ka. Tutulungan tayo ng mga yan sa paggawa ng batas. Kaya dapat maalam sila doon sa trabaho nila. Hindi lang puro pamimigay ng pera. Kasi yun kasi ang inano ni Willie Revillame, yung pamimigay ng pera eh. Yun ang tinurok niya sa utak ng mga tao na paraan ng pagtulong. Yun lang, mamigay lang ng pera. Ng jacket. Anyway, ano itong nangyari dito? Kita sir ha, dahil sa violation mo. Ha? Oh, sir. Yes, sir. Anong violation niya, boss? No helmet po, sir. Ay, oo, may violation pala yung ganun talaga, no? Oo. Magkano normally multa ng ganun, sir? Ang first offense, sir, 300. Nako, laki Ang rin. second offense, 500. 500. Ang third offense, tawag ito, 1,000. Tapos 1,000. may pa. Ah, may kulong. Ayaw mo ba, sir, pagbigyan muna? Warningan mo na? Sir, depende po sa pakiusap yan, sir. Eh. Oo, pakiusapan mo na lang, Hindi naman tayo. siya, sir, astig yan. Magawan pa nga ako eh. Ay, naku. Yun lang. Hindi naman MMDA to, no? So,
yung bike hinuhuli kasi na-research ko kanina yun bago ko komentan ito Sa Quezon City pala may parang mandato sila na kailangan naka-helmet din ang mga nagbabike. 'Di ba? Siguro parang hindi alam ni tatay yon na bawal pala magbike ng hindi naka-helmet, na mandato pala sa Quezon City yon. Alam mo minsan pag matatanda, no? Pag matatanda, yung feeling nila sila yung nakakaalam ng lahat, 'di ba? Na parang hirap na hirap sila na ibaba yung pride nila pagka may mga ganyang pangyayari. Diba? Nag-message sa akin si Sir Just Clint Bakit kaya? Parang hirap na hirap silang anuhin yung, di ba? Feeling, katulad ng sinabi niya, napapakiusapan naman pala daw kung babanatan mo agad ng kung babanatan mo agad ng angas, no? Kasi ang pag-aangas minsan, may lugar yan 'Di ba? Let's say, halimbawa, binubudol ka ng kausap mo, no? Niloloko ka ng kausap mo. Kailangan angasan mo talaga yon para maipakita mo na hindi ka basta-basta nadadala. Pero pag ganyan, na isang public servant ba tawag dito, or yung ganyan, yung mga taga-gobyerno na sisitahin ka at maayos naman yung pakikitungo sa'yo, di ba? Hindi naman siguro kawalan yung sir, baka pwedeng hindi ko po kasi alam. Actually, kahit sa sa MMDA umuubra yun Ay, hindi pala MMDA. Nandun ako sa bandang Bulacan. Hindi naman MMDA ang Bulacan, tama? Ang violation ko kasi noon, nakachinelas ako. Yung alam mo yung chinelas na, yung hindi Crocs yung parang talagang chinelas. Mabilisan kasi, yung pagpunta ko ng Bulacan, nasa Valenzuela kasi ako di ba? Then, pupunta ako ng Bulacan. Mabilisan lang. Yun, di ba? Napakiusapan ko naman, ay, sorry po, nagmamadali po kasi ako Kasi may client call kasi ako doon na kailangan baguhin. 'Di ba? Pinayagan naman. Nasa nasa yung pagiging submissive mo, yung maramdaman lang ng mga yan na superior sila sa'yo. Not to the point na, may mga mababait naman dyan na enforcer. 'Di ba? Pasensya na talaga, sir. Hayaan mo, sir, dyan may tindahan, bibili ako ng Crocs. Yung mumurahing Crocs lang sa palengke. At least yun, pwede pang drive. 'Di ba? Pati pinagsabihan din ako sa shorts. Although na wala namang violation pala ang pagsusuot ng shorts. Mas okay lang naman. Paminsan-minsan pagka sinabihan ka, hindi naman masama yun 'Di ba? Siguro nafi-feel nung iba na feeling nila minamanduhan sila, no? Pero sometimes, katulad nito, ito, hindi naman MMDA ito, pero may ordinansa kasi. Actually, yung pagsusuot ng helmet, ano naman yan? SOP naman talaga dapat yan. SOP naman talaga dapat pagsusuot ng helmet, kahit nga sa skateboard kung tutusin niya, hindi naman na dapat ipagbatas yung mga yan Yung pagsusuot ng mga safety para sa rider din lang naman yan Hindi naman para yan sa katulad nito sinabi ni Sir na pagbibigyan niya sana kaya lang maangas Baka madala sa pakiusap na lang yan, sir. Wala, naisulat naman Wala na. Natulat na, sir, pangalan mo. Natulat na, tutuloy na talaga yan. Oo, sayang. Saan niya aregluin yan, sir? Sa City Hall na? Yun po. Self pa yan. Bahala pa, no? Wala naman yung training pa yung mga Wala. seminar, wala. Quezon City Hall. Medyo hassle yan, pipila ka pa dyan. Aregluin ko na lang kaya, sir. Ako na. Pwede pa ba mahabol yung areglo rin yan, sir? Yung Nasulat na, sir. sulat na yun. Sayang. Ingat-ingat ka na lang, kaya.
Tapos kailangan talaga ng helmet. Hindi mo natubusan sa loob ng 5 days. Yung kopya po, isasampa po sa korte. Bahala po kayo. Ako, kukorte pa pala yan. Yun sanang tatanungin ko paano pagka hindi binayaran? Kasi, syempre, let's say dayo ka lang dyan, ano? Tapos hindi mo binayaran. Yung pala, isasampa pala sa korte. Okay. Oh, ingat tayo, ingat na ha. Oh, ayan guys, 300 pesos din yun, malaki-laki rin yun. Kaya sa mga magbabiking dyan, kailangan talaga helmet. Sigawan ako kanina. Bakit umuli? Kaya, imbis na ano ko, taga-krami daw siya, taga-krami. Diba? Wala sa lugar yung pagyayabang no? Diba? Shoutout Master Gala. Yung feeling mo, ang powerful mo. Sa totoo lang, sabi sa merong isang article or isang rule sa 48 Laws of Power na dapat kinukonceal mo lang yung power mo. Let's say ikaw ay anak ni BBM, no? Hindi ka alam na anak ni BBM. Huwag mong ipapangalandakan yun. Panggulpi di gulat mo yun bandang huli. Ano lang, submissive lang. Kung hindi naman, maging submissive lang, may paraan para ilabas yung angas Diba? Biglang malalaman na lang pala na, ay, ikaw pala yung anak ni Bongbong Marcos. I'm so sorry. Yan pa mga yan na magsusorry pa, di ba? Hindi masyadong, mas yun hindi effective yung lagi kang, pinapakita mo lagi yung baraha mo. Di ba? Sabi ko, sir, may violation po kayo, wala po kayong helmet. Bakit bawal ba? Taga-krami ako. Yun ang minsan Ayun ang problema, Oo, mali. Sir, ang dami ko lang pinalagpas, sir. Ang dami ko lang pinalagpas. Marunong mga taga-construction. Pinapayuhan na lang namin. Tama. Oo, sa susunod pag wala kayong... Kasi alam minsan, pagka pinagsabihan mo ng gano'n, parang kabawasan sa pagkatao nila Yung parang bang ang feeling nila ginagawa mo silang tanga pag pinagsabihan. helmet, huwag na kayo mag-bike kasi mandatory mag-helmet sa Quezon City. Siya, sir, iba siya, sir kita mo naman, pagbigay ko, hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko, di ba? May ordinansa sa Quezon City, no? Tingnan nga natin kung Pero parang na-search ko kanina Anyway, proceed na tayo sa When you say yung pag-helmet na yon, sila lang yon sa ibang syudad. Kasi may mga ganun yung may mga ordinansa na dito sa lugar na to bawal. 'Di ba? Tingnan nga natin. Anyway, helmet, bicycle. Ayan There is no, wala naman daw batas. Walang nationwide law sa Philippines na mag-require sa bicycle helmets. But some cities have helmet mandates daw. Ayan helmet laws by city, Quezon City, meron talaga. Ordinance SP S942 S-2020, di ba? Ayan 300 first offense, 500 second offense. Mababa naman, pero talaga siya? Just imagine, maaabala ka dahil hindi mo pa sundan. Para sa inyo din naman yan, di ba? Or para sa city din, para kumita. Pero importante dito, may pala nun, may ordinansa pala nun. No? At kung yung nalabag yung ordinansa, pwede naman sigurong kausapin yan. Katulad doon sinabi, nadadala naman sila sa pakiusap. Huwag lang talaga angasan. Next content, Next content. Ano ba to? Kay Gwapang Tindera. Ano to? Ano to? Ay, ba't ginaganyan? Ulitin nga natin. Ah!
Baka may copyright yung sounds. Wait lang, ayusin natin. Hindi, parang nakukuha ko dito. Gumagawa sila ng parang parang short film. Gumagawa sila ng short film. Kaya lang, hindi lang talaga magandang panoorin yung banda dun sa may matanda. Tignan niyo mga kababayan ko. Yung sa may bandang matanda, hindi siya magandang panoorin eh. So gumagawa naman sila ng content nila ito siguro, 'di ba? Asan yung bandang yan yung ginaganyan. Hindi, maliban na lang kung ako hindi ko masyadong alam ang sasabihin ko eh. Kokontrahin ko to kung talaga minamaltrato niya yung matanda. Now, nasa gray area kasi eh. Na alam ko naman na nagdadrama lang sila. Ngayon, ang makakapagsagot nito kung pangit to ginagawa yung matanda, kung nahihirapan yung matanda na umano sa drama nila, sumakay, form of abuse din yun. Tama? Kung sila lang ang nag-i-enjoy sa ginagawa nila tapos nahihirapan yung matanda. Pero bottom line, naiintindihan ko naman na ito ay drama lang. Kaya lang, parang hindi talaga maganda tingnan eh, no? Anong tingin nyo dito? Gusto ko marinig yung opinion nyo tungkol dito sa video na to. Pangungunahan ko na, no? Yes, yan ay drama lamang. 'Di ba? Pero ang nakakabahala kasi dito, hindi nakikidala si Lola eh. Si Lola parang lang eh. Parang andyan lang, yung parang object lang si Lola. Yun kasi ang hindi magandang part. Parang ginawa lang nilang props yung matanda. Diba? Tingnan nga natin mga comments. Dapat ikulong mo na videos, mga walang hiya. Anong ginagawa nyo matanda, darating din ang araw. Maraming pwedeng content. Nagigets din ang mga nag-comment na ito ay content lamang. However, parang hindi lang talaga siya maganda. Hindi, malay natin kung si Lola nag-i-enjoy din naman dun sa pagiging artista niya, no? Si Lola pa rin ang magsasabi niyan eh. Hindi, parang ganito yan, men, merong isang senaryo. Ito, ikikwento ko na. Isang senaryo. Ghost Hunter ito. Matagal naman na. Na-content ko na rin ito dati. In-expose ko to dati eh. Ghost Hunter ito. Ang clue, taga Nueva Ecija. May alagang duwende. Di ba? Ngayon, yung mga anak niya, nakikita niya yung nanay niya nagpapadala ng pera dito sa Ghost Hunter na to. Yung pinag-ipunan ng nanay niya, pinapadala sa Ghost Hunter na to. Ang ginawa ng mga anak, dinala sa NBI. Nung nasa NBI na sila, hindi rin nila makasuhan yung Ghost Hunter kasi gusto nung nanay eh. In love yung nanay nila eh. Wala din. Hindi nila talaga makasuhan. Inlababo si nanay doon sa Ghost Hunter eh. I don't know, kamusta na kaya ang sitwasyon nila ngayon. Pero nakikita kasi ng anak nila na nauubos yung savings. Padala ng padala yung nanay nila doon sa Ghost Hunter. Diba? Ayoko nang elaborate kung sino. Siguro kilala nyo yun. Yung huntingero ng mga matatanda na Ghost Hunter. Diba? Next, anong video ito? Tingnan nga natin. Diba? Kung yung matanda na yon ay hindi rin magrereklamo or may intindihan na siguro kung hindi naman nakakapagsalita yung matanda,
paano kaya yun, ano? Anyway, pagpatuloy natin. Kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Ito yung, ano, Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Kanina pa ako dito! Ang tagal-tagal mo! Bayad mo na. Nire-record kita, kuya! Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa! Kanina ka pa! Ano to? May plano ka? Patagalin? Ilang oras na, oh! Diyos ko, sus Mariosep, kuya! May mga plano ka din, ha? Huwag mong isakay lahat, ha? May mga plano din ako! Shit! Tira sa to! ito may, hindi kasi kadalasan nababasa ko dito sa comments kasi bago ko kinlik yung video. Bumili ka ng sariling sasakyan mo, bumili ka ng ano. Pero sometimes no, naranasan ko yan. Yung para saan? Sa pera? O kakapa ng mukha ninyo kung para sa pera? Hati ang Mga mukha ninyo! Hati ang opinion ko dito, kasi naranasan ko din yan eh. Yung halimbawa, malilate ka na sa trabaho. Yung unang trabaho ko kasi sa 168 Mall. 'Di ba? Wala pa akong sasakyan noon. Mag-jeep ako. Ay hindi, SM Marilao yata una kong trabaho, warehouse man. Ang naranasan ko naman ito nung nasa ano na ako, nasa Robinsons na ako sa 168 Mall, yung supermarket. Doon ako nagtatrabaho, galing akong Valenzuela. So, mag-jeep ako. Kahit sobrang aga ko nang umalis. Sobrang aga ko nang umalis, no. Ang shift ko kasi is closing ako. Kailangan before 1 PM nandun na ako sa store. So, umalis ako mga alas 10. Sobrang traffic talaga. Tapos may mga time na umuusad na yung jeep, binabagalan niya pa kasi hinahabol niya yung red light. Kasi pag nag-red light kasi siya doon sa kanto, pwede maging terminal yon, maraming pwedeng sumakay sa kanya. Nakakabwisit talaga yon. Ako pa naman, ayaw ko talaga nalilate ako kahit kailan. Nakakabwisit talaga yon, men. Yung ganon, yung babagalan ng jeep. Naiintindihan ko na gustong kumita ng jeepney driver, pero hindi mo rin maalis yung yung frustrations ng pasahero, lalo na pag nagmamadali, 'di ba? Ngayon, kung alam ko nga lang na ganun kabagal at ganun, di sana mas maaga pa ako umalis ng bahay. Pero minsan kasi kinumpute mo na eh. May time talagang nakakabwisit talaga yung driver, tapos yung alam mo yung malapit na smooth na, biglang magpapagasolina. Wala part ng buhay ng yan eh, ng pagiging commuter eh. Now, yung magsisisigaw-sigaw ka dyan, wala ka rin naman magagawa eh. 'Di ba? Pero kung nakakabwisit talaga. Yung mga ganyan. Ano to, last video na natin to. Ano ba to? Sino nga daw ang may mali? Tingnan natin. Hindi, ano ba to? Ano bang pinapatunayan nitong mga to? Yung nagpapatunog ng ng tambutso nila? Ano ba yan? Ba't kailangan magganyanan pa? Ano yan? Hindi ko nakukuha.
yung dahil nagpapalakasan sila ng bomba ng motor? May premyo ba yan? Hindi, sorry hindi ko kasi alam yung mga ganito eh. May premyo ba yan pagka malakas yung tambutso ng motor mo? Nagtututo ka ng ano? Ano ba yung mag-aaway? Ano yun? Hindi ko nakukuha. Siguro may premyo yun, ano? Tsaka, yung mga nakakaalam ng ganyang contest, anong criteria? Yung palakasan lang ba? Kung palakasan ng criteria, bakit kailangan i-ganun-ganun na parang baril na tinututok nila yung motor nila? Anyway, mga kababayan ko, no? So, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.